ina! May paiyak-iyak pa si Madriaga, ganyan, parang, wow, talaga, kidnapper, umiiyak, ulul. Nakulong na yan si Madriaga before, na-convict 2003, na-acquit siya at yung mga kasama niya dun sa kidnap for ransom scheme nila. And 20 years later, nahuli na naman siya for the same crime. So nakita niyo yung criminal history nitong taong to. Hindi ka ba na high blood na nanonood ng hearing kanina, Miss Joey, yung kasinungalingan nila? Na high blood ako. As in, sobrang talagang ang sakit-sakit talaga sa puso panoorin. Pero kasi, kailangan natin panoorin eh. And while watching, we see people debunking yung lies niya. And this is exactly what Attorney Panelo is saying. Mas gusto nga namin magsalita si Madriaga kasi pag nagsalita siya na nagsalita, mas marami siyang kasinungalingan na sasabihin. And true enough! Diba? Hindi consistent. Ang dami niyang mga inconsistencies, ang dami niyang mga hanas na walang katotohanan, na madaling madebunk. And Madriaga is always saying na, hindi kasi ako nag-prepare nito, hindi ko alam kung sino nag-collate nitong mga ebidensya na to. Yan kasi yung pinagsama-sama nila, ganyan-ganyan. Hindi ikaw ang nag-prepare ng affidavit. Hindi mo alam. Sino bakla? I think yung biggest, isa sa mga biggest lies niya is yung sa painting, okay? Yung sa painting ni Tanya Gaisano Lee. Si Tanya Gaisano Lee ay isang very, very popular na artist, Mindanaoan artist, and is part of the respected Gaisano family in the South. Walang duda na mga richie-richie ang mga yan. Ngayon, gustong sumegway sa isang kwentong barbero nito ni Madriaga. Gusto niya sumegway na in the course of pagpapatunay na close sila ni Inday, gusto niyang sabihin na close nga kami ni Inday kasi yan yung painting na yan. Dalawa yan, yung isa nasa akin, ganyan-ganyan. Tapos kaya Inday, yung painting na yan, bigay ko yan kay Inday, ganyan-ganyan. Pinadrawing daw niya sa kanyang scholar na taga Laguna kasi marami raw siyang scholar. At dalawa raw yung painting na yun. Siguro yung parang similarly themed na painting. At pinadrawing daw niya yung painting na yun, yung isa nasa kanya. So kumbaga parang we have a bond, di ba? Parang tayo pa, di ba yung elbows. nung naalala mo yung nagpunta tayo sa parang isang art lunch, tapos bumili tayo ng mga plato na parehas tayo. Kung na-pull off yon ni Madriaga, mag-isip ka talaga na parang, ay tangina, baka close. Baka nga close sila. Madriaga was saying it in a very, very casual manner. Ito yung meeting namin sa ISIP. Pagkatapos pinakita yung sa page ng ISIP, pinost doon yung mga screenshot na kasama yung mga ISIP members with Inday Sara. All the parallel groups in the world. Alam nyo yan. Nananawagan ako sa lahat ng video conference ni Inday. Ilabas nyo na ang screenshot nyo. Alam nating lahat yan. Kaya hindi nyo talaga mabibilog ang ulo ng mga Duterte supporters. Dahil kilala namin si Inday eh. Kilala namin si Inday and how she works. You have a very, very small audience to convince and probably, pag nakinig sa amin yung mga yan at sa inyo, mas malamang sa malamang, makukonvince namin sila kesa ninyo. Ngayon, in order to show na close sila ni Inday, ang mga proof ni Madriaga is inimbitahan siya sa inauguration. Nag-video conference sila with Inday sa ISIP. Bakla, hindi lang ikaw ang in-invite sa inauguration. Halos inabot ng madaling araw si Inday sa harap ng City Hall ng Davao. Nung inauguration niya as Vice President, sa dami nang nagpa-picture, bakla. Pagkatapos ikaw nagpa-picture sa'yo, close na kayo. Nung nagkita kami ni VP nung 2024, iyakan pa kami? Close na kami? Actually, ito yung nakakatawa din sa mga non-DDS, no? Si Inday kasi, allergic sa ganyan. Allergic siya dun sa mga feeling close. Yung mga magkakapatid na Duterte na yan. Ang reklamo dyan ng mga nagtrabaho kay PRRD, parang hindi nila alam kung anong lagay nila dun sa magkakapatid. Kasi parang yung mga magkakapatid, sobrang taas nung guard nila na, pag tao ka ng tatay ko, ganun. Parang I'm a different person. Meron ako sarili kong diskarte, kinemerot. That is why, yung mga ganong kwento ni Madriaga na, sabi ng tatay ko, plus para kay Inday, I think the entire Davao is laughing. Sobra. Sinabi raw ng tatay niya na dahil nirecommend daw ng tatay niya kay Inday. Sinisigawan nga ni Inday tatay niya pag nakikialam sa kanya. Diba? Talaga ba, Madriaga? Ganun kayo ka-close? Sana all.
Ganon ka close kay PRRD at saka kay Inday ng sabay. Sana all. Diba? Sana all. Si PG nga, hindi na pull off yun eh. Diba na parehas ganon ka close? Tapos ikaw para, Mil. Ikaw para Mil na may mga kaso noon. Oo, ikaw pa talaga. Tangina mo. Tinalo pa si Bongo sa closeness. Correct! Eh, putangina si Bongo, nagsilbi na yun ng buong buhay niya sa mga Duterte. Diba? Pero, diba, hindi nga sila parang nakikita ni Inday eye to eye eh. Diba? Pagkatapos ikaw Madriaga. Tinalo mo pa si Bongo sa closeness. Oh, lol! Diyos ko! So parang, it's just so weird. Pagkatapos, ang proof mo lang sa akin, ang proof nyo lang sa amin, dahil nag-conference call kayo ni Inday, tangina mo. Tangina. Eh si Inday, parang wala na yatang ginawa yan kundi mag-conference call ng, diba? Kasi nagbibigay talaga siya ng oras sa For lahat. everyone. Na mga conference call na ganyan. So, yun. So, parang nakakaloka talaga. Parang, wow! Tangina! Sinaid kwento ni Madriaga yung painting. Ay, siguro in order to make the prove kwento himself. believable na parang, it's not just conference. In fact, dito yung video conference na yan, yung painting na nasa likod na ni Inday Sara, ako ang nagbigay niyo. May Ganyan. relationship. Kumbaga. May relationship kami. Kasi nga, di ba, I explained to you, but when you are bound by art, di ba? If you are bound by art, yung meron kayong mga painting na binili together, ganyan. Kumbaga parang mga undeniable closeness yan eh. Kung mapupull off mong putang ina mo ka. Di ba? Eh kaso, ang problema, unang-una, ang claim mo, pinagawa mo sa scholar mo na taga Laguna yung painting na yon. Bex, yung painting ni Tanya, pina-forge mo dun sa scholar mo na taga Laguna. Ganon dapat ang pagkakasabi mo. I think the painting proves the kind of person Madriaga is. He's a con artist. To be fair kay Madriaga, he paid attention to the painting. Siguro nakita niya na parang, yung painting na yun nasa office ni Inday. So it must be something very special to her. And Madriaga also knows that for people like Inday na nakaka-appreciate ng art, ganyan-ganyan, if you're going to have an art bond, it's going to demonstrate certain level of closeness. So kaya nag-iisip rin to si Madriaga na na nagpagawa siya ng painting similar doon sa painting ni Tanya, ganyan-ganyan. Eh ang problema, Tanya is a well-known artist. You cannot just copy her artwork without the entire Davao knowing. Si Sir Brian Lim, real time yung real time yung eksena niya. Sabi niya gano'n, kilala ko kasi yung artist nung painting nun ni Inday kasi meron rin akong mga Tanya. Pagkatapos, edi, minessage ko, ganyan-ganyan. Uy, yung painting naman daw, taga Laguna naman daw ang gumawa. Ganyan, di ba ikaw yan? Sabi ko gano'n. Sabi niya, yes, akin yun. Kenemer, ganyan-ganyan. Maganda yan yung mismo artist ang mag-debunk. Hindi, nag-post siya. Dinibunk Yung niya. sinasabi kong hindi siya nagpapakita, but this time, she was able to say, hey, that's my word. Oo. Natibang yung kwento niya. Madriaga is so invested in trying to enter the circle of Inday that is willing to forge a painting of a Mindanaoan artist and make it appear na meron silang art bond ni Inday. Nakakaloka. Alam mo si Madriaga, obsessed fan lang yan ni Sarah. Hindi ka-close si Sarah. Sabi ni I Am Invincible. Actually, yes. Yes. I saw a lot of content creators na if you're going to see the video of Madriaga, nakasama si Inday, Madriaga is a fan. Yes. That is all in their relationship. Madriaga is just a fan. Hindi kayo close, fan ka lang. Stalker ang peg. Yes, stalker talaga yung peg. Stalker yung peg. And I think baka ang nangyari dyan, nakita niya yung painting ni Inday, nagandahan siya, pinagaya niya. Kadiri. Ganun yung ginawa niya. Just like an obsessed fan would do. Kadiri. Just like what an obsessed fan would do.
May crush nga daw si Madriaga kay VP, sabi ni Attorney Panelo. Oo. Mukha. The Gaisano name in Cebu and Davao are synonymous to the Gokong Ways and Sea of That's Metro true. Manila. That's true. And this lady artist happens to be married to the heir of the city hardware chain. So talagang ano siya, yung talagang... Heiress. Oo, heiress talaga si Antemo And artist. the fact na magsalita siya, ha? Pwede naman siya hindi magsalita, di ba? Nagsalita siya na, hoy! Ano yung sasabi ninyo? Kasi ito yung nakakatawa, nag-post si Tanya. Nag-post si Tanya, sabi niya ganun, scholar from Laguna. Tangina, hindi mo scholar si Tanya. Si Tanya yung mga kikidnapin mo. Baka yun talaga yung ibig sabihin ni Madriaga na parang, dinrowing ito ng prospect kong kikidnapin. Hindi mo scholar si Tanya yung kikidnapin mo. So tigil-tigilan mo kami, Ramil, okay? Nakahanda mali-mali na ang script, prospect pa lang sa kidnapping. Wrong memory, Ramil. Di ba nag-gravitate talaga yung kidnapper dun sa mga prospect na kikidnapin eh. Di ba? Low profile, na heiress, di ba? Tagapagmana. Oo, tagapagmana, ganyan-ganyan. So yun. Hindi mo siya scholar, gusto mo siyang biktimahin. Ulol. Kaya pala naiyak si Madriaga kasi nahopya, akala niya sisiputin siya ni Sarah. Miss Tanya family daw po ang owner ng Gaisano Mall. Yeah, Yes. she is Tanya Gaisano Lee. She is the artist is Tanya Gaisano Lee. Ma'am Joey, the 1991 affidavit of Madriaga is hilarious as hell. Kaya ko i-refute yung tall tale niya. I was in PWC of Davao during that year. Ate Inday was in her freshman year. Grade 5 ako noon, sabi ni Ruru L. Kaya siguro ang gaganda ng mga sasakyan nila. Kaya nga siya may pere. Ano bang legit na trabaho niya? Security kineso? Pagkatapos, FJ Cruiser mga sasakyan niya, may Ducati siya, may...